Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guys Mamasagri channel, affiliated or also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 15 hanggang May 21 for the sign off. For the sign off, Scorpio. So Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi na't makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manang balid sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see guys, and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mailalantad? No? Angel Spirit, please give me information po. Okay. So there's something, the Three of Wands. Now there's something waiting for result with friendship. Now some of you naghihintay ka na resulta, documents, so maaaring dumating na. Or maaaring makuha mo na. Na maaaring makamtan mo na. No? Ano man yung hinihintay mo, maaaring dumating na, makuha mo na. No, some of you may document papers maaaring ma-process na siya. And there's a justice card na may hustisya at may mga bagay na maaaring pumabor na sa'yo. No, maaaring makuha mo na. Ano man yung mga bagay na ninanais mo. Ano man yung mga bagay na hinihintay mo. No? Mayroong bagay na maaaring bumalik sa'yo or maaaring kumbaga makuha mo. And this is something a judgment for a wake up call. No, kailangan mo lang talaga mag-pay attention dito, mag-ingat, no, sa lahat ng mga desisyon or gagawin mo action. So, kailangan pag-isipang mabuti. And there's a Five of Wands. Now, there's something guys with a competitors, competition, or complication. No, may mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa'yo ngayon dito. No, may mga bagay o kakalaban sa eksena mo, kaya kailangan mag-ingat ka. And there's a temporary, no, maging mature and maging grounded ka. No, kailangan kumbaga alam mo sa sarili mo yung disiplina at respeto. No, hindi mo kailangan pumatol para lang, 'di ba, may patunayan sa sarili mo. Kailangan mo dumistansya at kailangan mong kumbaga proteksyonin yung sarili mo. No, nang sa ganun hindi na magkaroon ng mga argumento or complication. And this is something the King of Cups. Now there's a devoted supportive person na may taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. Now there's something as disaster guides. Na some of you mayroon ditong gabay na tumutulong sa'yo or mayroong kumbaga tumutulong sa'yo na mahal mo sa buhay na yumao. No? So let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. And there's a chart with an action and movement. No? May pagkilos at may paggalaw dito. No? Unti-unti nang dadaloy, unti-unti nang magbabago ang eksena. No? Kumbaga lahat ng mga hinihintay mo parating na siya. And this is something guys with the lovers. No? Some of you magkakaroon ka ng hustisya pagdating sa buhay pag-ibig. No? Kung tinraidor ka, niloko ka, maaaring this is the moment, no? Para makamtan mo na ang tunay na kaginawaan, kaayusan pagdating sa relasyon, pamilya. And there's a Ace of Cups. No? Some of you, no, may bagong pag-ibig or maaaring may bagong ibalik or may bagong taong darating sa buhay mo. No? Some of you guys may asawa na, may jowa na. No, kung may mga asawa, jowa ka na, magtantan na. No? Matutong makontento. What is the Five of Wands? Reference with the Eight of Cups. Now, moving forward, makaka-move on ka na from what? From conflict. No? From competition. No? Sa mga competitors mo. No? Sa mga taong kumakalaban sa'yo. So, kailangan mo mag-let go at kailangan mong kumawala dyan, no? At iwan yung mga bagay o tao na yan. This is something the Sun card.
no? Maging, kumbaga, positibo ka sa lahat ng eksena, maging mature ka, at maging grounded ka sa lahat ng gagawin mo. What is the King of Cups? Represent with a hyphen for lesson learned. No? Kailangan mo matuto. No? Matuto ka sa lahat ng leksyon na nangyayari sa'yo. You're also a provider. No? Kaya kailangan alam mo sa sarili mong grounds mo. There's a Knight of Wands. Kailangan mo magtiyaga. No? Sa lahat ng gagawin mo, lahat ng mga pag-iisipan mo, kailangan consistent ka. No? Huwag ka matatakot, huwag ka magkakaroon ng alinlangan. What is the Justice card? Because the Lovers. Represent with the Nine of Wands. No, slowly but surely, unti-unti naman yan. No, hindi naman yan mamamadali, pero sinasabi dito, manatili kang kalmado at balanse with the Justice card. The Judgment, because the Ace of Cups. Represent with the Six of Swords, the transition. Unti-unti ka na rin makakaalis dyan sa toxic na relationship. No, unti-unti ka na rin dyan makakawala, no, sa mga kalungkutan at kabiguan. What is the Five of Wands? Because the Eight of Cups. Represent with the Ace of Swords. A breakthrough. This is the moment, no? Para masungkit mo ang corona. And there's a signs with a victory. Talaga magtatagumpay ka, no? Makakamtan mo yung mga bagay na para sa'yo talaga. And there's an Ace of Pentacles. Represent with the Sun card. Because the Emperor, no? Ang pagiging mature talaga. Kasi pagiging, kumbaga, respetado or may respeto ka sa sarili mo at sa ibang tao. Yan yung mga bagay na magtutuklas sa'yo patungo sa magandang kalalabasan ng bawat action and decision mo. There's the Sound card, something purification. Ibig sabihin dito, lilinisin yung mga bagay na meron sa'yo. There's the Emperor na nagre-represent with something, a tree. There's a lot of branches. No, it means maraming sanga-sanga yan. No, dyan mo makikita tumumugin. Kung mature ka ba, kung alam mo ba yung mga pinaggagawa mo, no? Lahat ng mga bagay na yan lilinisin sa'yo. Lahat ng mga bagay na alam niya makakasira sa pagkatao at sa sarili mo ay aalisin sa'yo. At dito papasok ang malaking oportunidad. No? May malaking opportunities na papasok sa'yo. Or there's a big money coming in, a big shot, and there's a Seven of Pentacles with a harvest moment dahil sa mga leksyon na natutunan mo from the past. No? Natuto ka na how to provide, no, and how to expand your finances and resource of income. Natuto ka na paano mo palalaguin, palalakasin. Ngayon, aani ka na ng biyaya na pinaghirapan mo. What is additional messages with an angel spirit? Na pagdating naman tayo for the outcome, there's a Seven of Swords with the sneakiness. Just being aware, guys, na may mga taong lolokohin ka magsisinungaling sa'yo, or there's something secrets. Now, there's a secrets, and there's something a mystery. Now, may mga bagay dito na hindi mo pa lubos na unawaan at nakikita. And there's an Eight of Wands. No, bibilis ang takbo dito na eksena na magkakaroon ng something, a past changes, a past communications, no? Kaya kailangan maging handa ka. Manatili kang kalmado. Huwag kang agresibo. Mabilis yung actions and request decision, but definitely pag-iisipan, ha? And this is something the King Man. Na baguhin mo na yung perspective mo, baguhin mo na yung mindset mo, how to control and manage your life. No, huwag kang magpapakulong sa isang sitwasyon. No? Alam mo naman na kaya mo mag-grow on your own. And this is the King of Swords. Naputulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mo makakasira ng eksena mo. No? Kailangan mo nang putulin, liwanagin sa sarili mo na may mga laban na inilalaban. May mga laban na parang binibitawan. No? Hindi lahat ng laban talaga. Kumbaga, kailangan mong ipaglaban yan. No? Kailangan mo rin minsan pag-isipan or kailangan mo munang klaruhin kung yung laban na yan ay hindi ka madadahado. And there's a tower moment for major changes. Na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, na maaaring may mga bagay na mag-iba, may mga bagay na maaaring magbago, masira, but definitely mabubuo. What is additional messages? Referencing with the magician, it's all the power of God. Na lahat ng mga bagay na nangyayari dito ay maaaring kaugnay dito ang ating Panginoon. Ginagabay at pinoproteksyon ng kasalahat ng eksena. So ngayon linggong to, ito yung panahon, ito yung pagkakataon para muling pagbangon mo. No? So let's see, hanapin natin, gilapin natin anong ganap sa'yo pagdating sa finances, kapalaran, pagdating sa kaperahan. Hanapin naman natin about sa love life, no? At relasyon, at agilapin natin about sa kalusugan or health. So let's see, guys, no?
Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Finances and career represent what? There's a page of sword. Being curiosity. Na kailangan tuklasin, alamin mo lahat ng bagay na makakatulong lamang sa'yo. No, yung mga bagay na alam mong magsiserve sa'yo. No? Let's see what is additional messages. And of course, there's something, guys, with the Six of Pentacles. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na about sa finances. Na magiging maganda na ang iyong resource of income. Na magiging maganda na ang daloy ng kapalaran. No? Basta pagdating sa pagkakaperahan, gaganda na ang daloy nito. Magbabago na, no? Ang ikot ng kapalaran sa iyo. And this is something the Four of Pentacles. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Mag-isip ka ng tama at wasto. Paano mo ito mapapalagot, paano mo ito mapapayabong ang iyong mga pinaghirapan. No? At paano mo ito mapoproteksyonan. And there's a Knight of Swords. No? Bibilis ang takbo, bibilis ang pasok, bibilis ang daloy. At ganda, no, ng pagkakaperahan mo. And because this is something the Hierophant. So may mga bagay dito na maaaring nakatago, may mga bagay na maaaring malantad, na maaaring malaman mo. No? Hindi lahat ng sikreto, guys, maaaring nagdudulot ng kasakitan or maaaring masaktan ka. Hindi. No? Isang bagay na nakatago na maaaring magbigay sa iyo ng, kumbaga, excitement. No? Ng something thrill. No? Ng twist. Na may bagay talaga na masarap din maramdaman yung mga unexpected moment. Yung mga biglaan na hindi mo akalain na magyayari at magaganap. No? Sa tulong ng ating poong may kapal. And this is something the Eight of Swords. No? Mag-iingat ka lang. There is a lot of toxic and negativities around you. Just being aware, guys. No? Mag-iingat ka sa mga action and decisions mo. Now, what is additional messages? Pagdating naman tayo sa love life. Sa buhay pag-ibig, there's a Ten of Wands. No, may burden dito. No, mayroong kang bagay na nararanasan na napakabigat na. No, there's a Temperance. No, with the perfect timing that definitely this is something a reverse. Na parang, kumbaga, nahihirapan na. Parang wala ng pundasyon, wala ng, kumbaga, pumuprotekta sa inyong relasyon. Na parang nahihirapan ka na kailangan mo ng linisin. No, alisin yung magsisilbing balakid sa pag-abot ng pangarap mo. And this is something the Hermit card, something spiritual awakening, na parang ginising ka, na parang minumulat ka sa lahat na nangyari sa'yo, or mangyayari sa'yo, na, ganyan ka na lang, gato ganyan, di ba? There's a Three of Cups. Now, there's something socialized, communications, na marami kang bagay na maaaring magbigay sa'yo ng celebration dito. Na magkakaroon ng happiness. What is additional messages? And there's something, guys, with the Three of Swords. Napapalibutan ka ng toxic, no? It's either toxic family, toxic friends, and toxic environment. No, na maaaring maraming, kumbaga, sumisira ng inyong relasyon, ng iyong pagkakaperahan. No, mag-iingat ka, huwag ka nagbibigay ng kahit anong impormasyon sa kanila. Pagdating sa kalusugan mo, there's something the Page of Cups. Now, listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, ibig sabihin, may mga kutobo nararamdaman ka dito. So, kailangan mong pakinggan yan. No? Dahil hindi ka ililigaw ng ating gabay. There's a Five of Cups, nagkakaroon ka ng disappointment and regret. No? Sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo. No? Siguro nasosobrahan ka na sa kung ano-anong unhealthy foods. No? There's a Nine of Pentacles. No? Or either workaholic. No? Masyado ka ng pagod at stress sa ginagawa mo. And there's a Seven of Wands. No? Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Kailangan mo alagaan, ingatan ang iyong katawan lupa. And there's a Ten of Cups. Maging masaya ka sa lahat ng gagawin mo. No? Kailangan na passionate ka dyan. No? Additional messages. There's a Ten of Swords. Nakikita mo, there's a lot of swords na nandito sa ating baraha. Na talagang hinanay talaga na at the end of the road na may mga tumatrader at may maraming toxic sa paligid mo. Sa madaling salita, lapitin ka ng traidor, lapitin ka ng mga nagbibigay ng kalungkutan at nagbibigay stress sa'yo. No, kailangan mo dumistansya sa kanila. Additional messages tayo with the magical fairy messages, advices, and of course, a pick a card yes or no. No, ang pick a card yes or no, kung bago ka sa reading ko, guys, mag-isip ka na ng tanong,
No, kung ano gusto mo itanong, isa lang. The request, pumili ka with a 1, 2, 3, kung ano magiging sagot mo, isa lang din. No? So guys, comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. No? So guys, let's see what is additional messages with the Magic of Fire messages. Represent what? So let's watch this. With Magic of Fire messages, represent what? With the Magic of Fire messages, healing, healed, healer. Na unti-unti ka nang gagaling sa iyong mga karamdaman. No? Unti-unti nang hihilumin sitwasyon, kalagayan, kalusugan. And this is something, do some research. No? Kailangan alamin mo, pag-aralan mo. No? Hindi pwedeng wala kang kaalam-alam sa lahat na nangyayari. Kailangan laging buksan ang isip mo at ang puso mo sa lahat ng nangyayari. No? Huwag kang magmaang-maangan, huwag kang mag-ang-angahan. Kailangan alamin mo. Now, what is the yin and yang oracle card? And there's a wish fulfillment. So, may mga bagay talaga na matutupad mo na dito. Now, and this is something integration with a union. Some of you guys na meron talagang parang naibabalik na ang mga nangyari sa nakaraan. Or either kalusugan, kalagayan, kasaganahan. And this certificate, mag-ingat ka lang sa mga nagbabalat kayo and there's a healing. May healing talaga ako nasa sense dito. No, may kagalingan at paghilom. No? What is the synchronicities represent what? A synchronicities represent what? Represent guys with fortune. Now, there's a wheel of fortune talaga. No, ibig sabihin nasa palad, nasa kapalaran mo ay tinakda ngayong linggong to. Hihilom, gagaling, at gaganda na ang kalagayan sitwasyon mo. There's a dreamer. Some of you matutupad mo pa ang pangarap mo. Some of you, lahat ng mga bagay o kagustuhan mo, maaaring makamit mo. And there's a planting seed. So, siya naman yung tinanim mo, ano naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, this is the moment ng pag-ani. No? Ito na yung, kumbaga, pag-aani ng iyong pinunla, no? Ng iyong pinaghirapan. With the Romance Savior for a Mystic Love Oracle deck, represent with the Gobbler. No? Ibig sabihin dito, may mga bagay na kailangan mong isugal o ilaban. Hindi ko sinabing isugala as in literal na sugal, ha? And this is something guys with a soulmate connection. Some of you, soulmate kayo ng person mo. Or baka yung person mo makilig sa sugal, ha? Isa yan sa bagay na maaaring nagbibigay ng toxic sa inyong relasyon. No? May luho, may bisyo. And this is something courage. Na ini-encourage ka dito na kailangan mo maging matapang, maging malakas. Let's see what is an angel's number. Represent what? What is the angel's number? Represent what? Represent with a 13, 31 with a good fortune. Talaga, this is something guys when may good fortune talaga. No, may magandang kapalaran talaga na nakalatag para sa iyo. Have faith in your skills and talent as they are tool that can provide you with a bright future. A piece of enlightenment or a comforting message is on this way. Everything will work out in your favor. At papabor din sa iyo ang sitwasyon. Na magiging maganda na daloy at magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa iyo, tulad na sinasabi ko sa unang chapter pa lang. Diba? Ito na yung panahon at pagkakataon para mabago na noong buhay, kalagayan, sitwasyon, kalusugan at kasaganahan. With a money move oracle there. And this is something of wisdom. No? Use your best judgment. No? Lagi mong pakakatandaan ano ba talaga ang magbibigay ng kaliwanagan, kaayusan sa buhay mo. Insight into the nature of physical. Objective give you a foresight. No? Makikita mo yung kahinatnan, makikita mo yung kalalabasan kung lagi mong titignan yung posibilidad na magaganap sa buhay mo. No? Yung better version of yourself. No, wag kang tumingin sa mga bagay na nangyari sa nakaraan na maaari nagbigay sa'yo ng kumbaga kabiguan. Tignan mo yan, parte yan ng buhay na tatahakin mo na kumbaga sa likod ng mga pinagdaanan mo, may magandang bukas na nakalaan para sa'yo. Tignan mo yung lighter side of situation. No, bakit mo naranasan yon? Bakit mo naramdaman yon? Kasi para hubugin ka na hindi ka na basta-basta papagiba. No, hindi ka na basta-basta papa-epekto sa mga tao na sa paligid mo. No, natuto ka ng proteksyon ng iyong sarili mo na magpatuloy kahit na hinuhusgahan ka, kahit na pinipilit kang pabagsakin nila. And there's a part of the light represent what?
And there's a protection. So see, you are also protected with a divine guidance. No? I am divinely protected, surrounded by light and love at all time. I trust in the protection of the universe, knowing that I am safe, secure, and guided. No harm can come to me, for I walk into the light of divine protections. Diba? Kumbaga malaya kang gumagawa ng bagay na alam mong protektado ka ng ating gabay, na wala kang tinatapakan ni naman. So let's see what is shadow work represent what. With the shadow work represent what? And there's a face inner demons. Not transform, integrate. Don't be afraid of the dark. There is a light nearby. Ibig sabihin dito, huwag kang matakot sa madilim na part na naranasan mo. No? Gawin mo yung inspirasyon at gawin mo yung bagay na yan para makita mo kung ano yung mas magbibigay kaliwanagan sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. No? I-embrace mo, tanggapin mo yan. Dahil kapag the more na tinatanggap mo yan, nakikita mo ang kahulugan lahat ng mga pangyayari. And there's a self-compassion, growth and mindset, resilience. So, kailangan mo magtiyaga. No, embracing imperfections help you find strength. No, kung tatanggapin mo lahat ng kabiguan, kamalian, lahat ng mga bagay na nagbigay sa iyong kahihinatnan, magiging maganda ang daloy nito dahil natuto ka sa mga pagkakamali at mga bagay na nagbigay sa iyo ng sakit at sakripisyo. No? So let's see what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent guys with an envy. So see, ang buhay mo at ang paligid mo ay punong-puno ng mga insekurada. No? Inggitera. Kaya kailangan maging handa ka. No? Hindi mo kailangan patunayan sa kanila kung ano man yung mga bagay na meron ka. No, protection naman yung sarili mo laban sa kanila na hindi ka magpapa-apekto bagkos magbibigay sa ito ng lalong matibay na konsentrasyon na para hindi ka maapekto ng negatibong ibinabato sa iyo. And of course, this is something of bad choices. No? Umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa iyo, no, sa pagpili ng mga bagay-bagay. No? Pumili ka ng tama at wasto. And there is a clarifying for a love situation. For a clarifying for a love situation, represent what? And there is a missed chances. Don't have regrets. Cherish your moment together. No, wag mo nang pagsisihan. Wag ka na magsisi manghinayang. No? Tanggapin mo naman yung mga bagay na natatamo mo ngayon. Ano man yung mga bagay na nararanasan mo ngayon ay parte ng bagay na kailangan mo maramdaman, maranasan. And of course, there's a clarifying for a life situation. Excuse me, my God. For clarifying for a life situation, represent what? And this is something that is almost there. Persist with the faith. For you are on the brink of breakthrough. Your effort are about to bear fruit, no? Na halos nang dyan na, no? Halos makuha mo na at makamit mo na. Kailangan mo lang magpatuloy at magtiwala sa lahat ng ginagawa mo. Nandiyan ka na no? Kumaga din something of framework, no? Kukulayan mo na lang. Handa ka nang mabago yung ikot ng kapalaran at buhay mo. Ngayon ka ba susuko? Ngayon ka ba mag-iisip ng mga bagay na negatibo na magbibigay ng komplikasyon para hindi mo matupad yung mga pangarap mo? So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. With a pick a card, yes or no. So ito na tayo guys, no? With a pick a card, yes or no. So guys, alam ko nakapag-isip ka na ng questions, no? Then of course, sa mga bago pa lang sa aking channel, then of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. And of course guys, nga pala, mag-isip ka na ng question mo, no? Kung bago ka sa channel ko, mag-isip ka ng question mo, and of course, isa lang magiging sagot sa tanong mo. So pipili ka ng 1, 2, or 3. So let's start with the number 1.
And there's something guys with a yes. Reflection are true, trust what you see. No? Lahat ng mga bagay, no, kung naniniwala ka at nagtitiwala ka, na makikita at malaramdaman mo, no, yung bagay o paniniwala na ginawa mo ay maaaring makamit mo. Ibig sabihin dito, kung naniniwala ka na kaya mo, makakaya mo. Kung naniniwala ka sa ginagawa mo na magbatagumpay ka dyan at the same time mababago ang buhay mo, mababago yan. No? Kailangan, kaya sinasabi reflection, it means consequences. No? Kung yung cause and effect ng gagawin mo decision ay maaaring mag-reflect sa'yo. So guys, let's see what is the number 2. And there's a no. No? Last minute changes too late, behind schedule. No? Huli na ang lahat, no? Huwag mo nang baguhin. No? Lalong gugulo, lalong sisira. No, kailangan mo na lang tanggapin at kailangan mo na lang pag-ingatan yung sarili mo sa desisyon na ginawa mo. No? Number 3, there is something I know again. Starved for attention, empty promises, and voided. No? Kumbaga, kailangan mo ditong mag-ingat, no? Kumbaga, huwag kang nagtitiwala at naniniwala, no? Sa mga pangako na minsang napako. No? Umiwas ka sa mga bagay na alam mong aasa ka. No, ibig sabihin dito, huwag ka nagtitiwala at huwag ka masyadong naniniwala hanggat hindi mo pa nakikita. At the same time, guys, kumbaga yung paniniwala mo dito sa isang bagay, kailangan huwag masyado, no? Masakit kapag nag-expect ka ng gaano. So, kailangan balanse ka lang, no? So, guys, this is a weekly gabay for the month of May 15 hanggang May 21. For the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik-liglig na gumapo na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys, sa see you in the next video. Bye-bye and babush!